napapansin nyo ba? Parami ng parami ang malita tungkol sa biglaang health emergencies. Mga batang nagkakadengge. At hindi na ito bihirang sakit lang. Ayon sa Department of Health, umabot sa mahigit 123,000 dengue cases ang Dami, no? naitala sa buong bansa sa unang kalahati ng 2025. Sa bilang na ito, mahigit 27,000 ay mga batang edad 5 hanggang 9 taong gulang. Sila rin ang pinaka-apektadong age group. Mas nakakabahala pa, iniulat din ng DOH na karamihan sa mga namamatay dahil sa dengue ay mga bata. Libo-libong pamilyang Pilipino ang nahaharap sa hospitalization at emergency medical expenses taon-taon dahil sa dengue. At hindi lang dengue ang dapat bantayan, mga kaibigan. Pneumonia remains one of the leading causes of hospitalization at pagkamatay ng mga batang wala pang 5 taong gulang sa Pilipinas. At ang nakakatakot dito, hindi kailangan isang bata na magkaroon ng critical illness para magkaroon ng malaking hospital bill. Di po ba? Minsan, ang isang karaniwang sakit, gaya ng pneumonia, ay maaari nang magdulot ng confinement, ICU admission at daan-daang libong pisong gastusin. Minsan, hindi ang sakit ang unang nagpapabigat sa pamilya, kundi yung hospital bill. Pag-usapan natin sandali kung gaano kalaki ang maaaring maging gastos. Kapag heart disease ang usapan, ang simpleng confinement at test pa lang ay maaaring umabot ng 50,000 pesos hanggang 150,000 o higit pa. Kung kailangan ng angioplasty o stent, ito pa, maaari itong umabot ng daang libong piso. At kung open heart surgery naman, posibleng lumampas pa sa 1,000,000 piso ang gastusin. Sa stroke naman, bukod sa emergency treatment at posibleng ICU admission, kadalasan ay may kasunod pang rehabilitation na maaaring tumagal ng buwan o taon. Yun. At ito pa, para sa cancer hindi lang isang hospital bilang haharapin. Maaaring may sunod-sunod na confinement, chemotherapy, sessions, laboratory tests at iba pang treatment na maaaring umabot sa daang libo hanggang milyong piso. Kaya ang mas malaking panganib ay hindi lang ang magkasakit. Minsan, ang mas mabigat na laban ay ang mabuhay pagkatapos ng sakit. Pero, naubos naman ang ipon, emergency fund, nasira ang negosyo, o yung pinaghirapang kinabukasan ng pamilya. Kaya ang tanong, kung may emergency ngayong gabi, handa na ba talaga ang pamilya mo? At narito ang isang katotohanan, mga kaibigan. Kapag emergency ang usapan, karamihan sa atin ay may gustong dalhin ang mahal natin sa private hospital. Yan naman talaga. Mas mabilis ang admission, mas mabilis ang test, mas mabilis ang access sa specialist. Pero, Yun na nga. mas mahal din. At kapag buhay na ang nakataya, Yan. wala naman nagsasabing, pwede ba yung mas mura na lang? Totoo. Ang tanong, Yun na nga. handa ba tayo sa halaga ng pangangalagang gusto natin para sa pamilya natin? At syempre, ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano maging mas handa bago pa mangyari ang hindi inaasahan. Ayan na nga. Yes! Kaya eto na, we would like to introduce to you our special guest this morning. Kasama natin ngayon ang isang advocate for accessible healthcare protection. She is the CEO and founder of iOS Health Card and CEO of IOSS Insurance Agency Incorporated. Alamin natin kung paano tayo matutulungan at ang mga mahal natin sa buhay, lalo na sa panahon ng emergency at pangangailangang medikal. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Heart Ortega! Bagay na bagay mo sa ating pangalan. Morning po. Good morning po. Good morning po. Thank you for having me today. Salamat po sa pag-imbita sa akin. It's an honor, Ma'am Heart. Nandito Parangalan ka. po namin yan. Maraming makikinabang sa ating pag-uusapan ngayon. Sa totoo lang, marami tayong mga nakikitang stories ngayon ng families na nabibigla po. Tama po yung mga shinare nyo kanina.
bukod sa accident, yung dengue, 'di ba? Mga stroke. But nabibigla sila not just emotionally but also financially. Yes. That's exactly po why we created AYOS. And because healthcare protection should be practical, accessible, and available before emergencies happen, hindi lang pagkatapos. Yes.